Wow, salamat sa Diyos. So, Nay, ito yung mga damit na pwede po. Kasi hindi ko po alam kung babae o lalaki yung mga... Ito kasing pamilya na pupuntahan namin ngayon ay masyadong nadurog ang puso ng kasama ko noon nung umiirya pa kami nung narinig niya yung kwento ng kanilang buhay. Kaya talagang hindi siya pumayag na hindi namin ito mabalikan isang araw para mapaghandaan niya ng mga kahit simpleng bagay na makayanan na maibigay kala nanay. Guys, nakasalubong namin si nanay doon sa daan. Siya yung pupuntahan namin. Malayo-malayo pa kami doon sa bahay nila pero kaya nakasalubong natin. Ang maganda ay nakasalubong na namin agad sila nanay sa daan pala. Kaya hindi na kami ng problema pa na magtanong-tanong sa mga tao dito kung saan nahanapin yung bahay ni nanay. Nung una namin makita kasi si nanay, dala-dala niya ang kanyang mga apo na talagang nag-aapoy sa lagnat. Dahil wala nga raw silang pera pang padoktor at papacheck up. Kaya ganun ang nangyari sa mga apo niya. At ang isa na hawak niyang apo ay bunga ng pagsasamantala sa anak niya na may problema sa pag-iisip. Po yung kanilang lugar. Nagpapasok tayo guys sa kanilang bahay. Nagulat nga rin kami na may umiiyak na baby sa loob. Ng anak na pala yung isang anak ni nanay. Dating buntis nung naabutan namin. So, ito, ilang months po siya? Wala pa po ako yung subuan. Siya yung buntis noon. Matay yung dalawa anak ko, matay. So, siya na lang po yung natitira. Oo, saka yung anak ko may sakit po. Laking gulat nga namin nung nalaman namin sa bibig ni nanay mismo na meron pala siyang namatay na dalawang anak. Bali, dalawang anak na ng dalawang natitira sa kanya. Yun nga yung isang nanganak at saka yung isang may diferensya sa pag-iisip. Maya-maya nga lang din ay naisipan na namin ibaba at dalhin sa kanilang bahay yung mga dala na munting sorpresa sa kanila. May dala kaming grocery para kala nanay at sa kanyang mga anak, pati na rin sa mga apo niya. At lalong higit meron din kami mga dalang mga damit na talagang maisusuot nila. So, Nay, ito yung mga damit na pwede po. Kasi hindi ko po alam kung babae o lalaki yung mga apo nyo. Tapos ngayon po, meron pong mga damit niya na pwedeng pakinabangan po yung baby. Sa inyo po, ngayon po yung grocery po. Para po sa inyo. Nakakatuwa nga bigyan sila nanay kasi sa kahit munting blessing o biyaya na binigay namin ay talagang na-appreciate nila at nakita namin yung saya ng puso nila. Konting halaga ng tulong po. Laking kulat nga namin maya-maya dumating sa harapan namin yung hinahanap namin. Napakagandang bungod ng mga ngiti ang isinalubong agad una sa amin. Asya na ba yun? Baby to, no? Opo, dalawang taon na po yan. Tunay ngang napakasarap tulungan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Gaya ni Nanay Inday, talagang nagsusumika para sa pamilya. Lalong nahabag ang puso namin ng kasama ko nung tinanong namin si Nanay Inday kung magkano yung kinikita niya sa araw-araw. Sa pagtitinda ng gulay, 150 lang daw. Isipin mo, paano magkakasya ang 150 sa ganitong pamilya? Sa panahon natin ngayon, isa pang naging kalbaryo ni Nanay ay nung mapagsamantalahan ng kanyang anak na merong problema sa pag-iisip. Kakilala pa raw nila ang gumawa nito sa kanya at tumakas na rin. At dahil nga sa hirap daw ng buhay nila, nanahimik na lang sila. Ang masakit nga ay meron pa raw siyang bukol sa matres. At ang anak naman niya ay mahina ang baga. Sabi ko nga sa Panginoon, kung ako Panginoon na i-bless niyo, wala akong ibang pupuntahan kundi sila muna para makatulong sa kanilang buhay. Katulong na makaahon sila kung ano yung lubak na kanilang pinagdadaanan ngayon. Sapagkat yaman din naman na ang pagtulong sa kapwa ay kinalulugdan ng ating Panginoon. At ito yung gusto niya sa buhay ng isang tao. Tulungan natin ang ating kapwa. Sinasabi din naman sa kasulatan sa mga Hebreyo, Kapitulo 13, talata 15 hanggang 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng ating Diyos.